Mga kapuso, ngayong buwan ng Agosto, pinagdiriwang po ang National Lung Month. Bakit di nyo alam yan? At isa sa common na lung diseases sa mga Pinoy ay ang hika o asthma. Yan. Ano yung pagmayaman? Ano? Pag mayaman, asthma. Pag mahirap? Asthma. Pag mahirap, hinihika ka na naman. Pero Yan. meron dyan, umaarte ka lang. Umaarte ka lang. Pag mahirap walang- yan, ha? oo nga. Mahirap yung hindi umaarte, ha? Yan ang pag-uusapan natin dito ngayong umaga sa UH Clinic. Makakasama natin si Dr. Ed Marvin Hilario, isang pulmonary medicine specialist. Good morning, Doc! Good morning. Good morning, po. Doc Hi Marvin. Doc, ito simulan natin. Madalas sa ating mga Pilipino may hika, no? Oo. Yes. Bakit? Ano ba itong sakit na hika na ito? Ang hika ay sakit sa baga na kung saan yung daanan natin ng hangin namamaga at naninikip. Sumisikip po. Dok, ano ba yan? Yan ba ay namamana? Meron pwede? Kasi minsan may bata, lalo sa Anong mga cause bata. nun? Paggising, pagkapanganak, meron na. Opo, namamana po ang hika kasi isa sa mga factors po dito ay genetics. Opo. So yung genes natin, kung yung nanay niyo po, tatay niyo po, may mga hika po, posible po na pati yung anak po lumabas po na may hika din. Opo. Paano malalaman kung may hika ang isang tao kapag ba nahihirapang huminga? Hika na yun. Opo. Ang hika po ang common na manifestation po nila, inuubo po. Matagal po silang inuubo, tapos yung iba po nahihirapan huminga. May mga pasyente po tayo na naninikip po yung dibdib. Yun po yung mga nararamdaman nila. May iba po pasyente, pagka huminga po sila, naririnig nila parang pumipito, parang may pusa. May sipol, no? May Sipol, sipol. opo, yun po. Nag-wheezing po sila. Oo. Doc, may mga test ba na ginagawa para masukat yung paghinga? Yes. Karaniwan po, ang ginagamit po natin is spirometry. Yun po talaga yung pang-test para malaman natin kung may hika tayo. Spirometry. Pero ito po ay ginagawa po sa mga laboratorio at Sa mga ospital. ospital. Opo, pag nag-request po yung doktor. Opo, pag inisip po ng doktor na mukhang asthma yung problema, magagawa po tayo ng spirometry para matukoy natin kung asthma po talaga o Ayan. hindi. Ito, May mga gamit tayo dito. Doc, Pakita po natin. tulong nga tayo dito, Okay, Doc. sige. So, ano ito? Paano magamit? Tawagin natin ang ating suking pasyente. First time ko nga excited niya ako eh. Si Doc, Susie. Yeah. May hika ka Yes, ba? ito Wala. tayo. Wala kang Wala mahika. wala eh. Pero si Mami may hika. So, ito yung tinatawag nating peak flow meter. So, itong peak flow meter na to, ang ginagawa po dito, sinusukat po kung ano yung capacity ng lungs ninyo pag kayo ay may hika. Peak flow meter, papagamit natin kay Ma'am. Paano po gagamitin yan? Sabi ni Mateo, ginamit na daw ng lahat to bago dinala sa dito. Mateo talaga. Andiyan si Doc, Bago oh. daw to sabi ni Paano Doc eh. gagamitin yan, Opo. Doc? So, bali, either nakatayo po o nakaupo po. Komportable dapat ang posisyon. Tapos? Hihiga po muna malalim, tapos ilalagay po itong device na Papasok to. sa bibig? Tapos ibubuga po ng malakas. Malakas! Ayan. Tingnan po natin. Meron. Ang Parang una pong narinig ko numero is, nag-wheeze ang unang numero po is 440. Ulitin po natin ito ng 3 beses. Ay, Tatlong beses po dapat. 3 trials po. Parang nahihilo na ako. Ito tatlong beses. Sige po. Doc, hanggang alas 8 lang kami. Okay. 450. Last. Wow, lumalakas ka. Ha? 600 na yan, Susi. Diyan nababagsak yan. Okay. 450 ulit. So, ibig sabihin, ang personal best niya is 450. Ibig Okay. sabihin po, Ayos. kung may asthma po si Ma'am Susie, ang mangyayari po is, ito po yung pinakamagandang po niya, peak flow meter. Kung sakaling may sintomas siya, nararamdaman niya, nahihirapan huminga, at gumamit po siya nito at mababa po dun sa personal best, maaari pong siya ay inaatake na ng hika. Yun po yun. Ito ba, yung iba pa Maganda po siyang gamitin kung asthmatic yung patient. asthmatic. Kung alam niyo po kung may atake ba or Masusukat wala. agad. Yan po. So ito po, karaniwan na Madalas ginagamit na makakita gamot, niya, oo. ito po ay inhaler or Inhaler. MDI. Oo. So ginagamit po ito, nag-i-spray, shake po Pag siya, umatake? ini-spray po pag inaatake. Pero meron din po mga gamot na ginagamit po na pang-maintenance po na Okay. inhaler. Eh, di ba sa mga pelikula ganyan ate, may inhaler, a lot may inhaler. I love Kasi my inhaler. important yun sa kanila, hindi sila makakahinga. Opo, ang Mahirapan kailangan lang sila natin huminga pala. ipaliwanag sa mga manonood natin po, no, na ang inhaler na ito, rescuer po ito. Kung kayo po ay may hika, ang Lagi kailangan dala. po natin, dapat po yung
yung maintenance na controller device po. At hindi lang po basta-basta rescuer or reliever. Ano po yung iba? May iba pa? Isa na lang. Ito po, portable na nebulizer po Ay, ito. kaya pala Opo. meron ganito. Kasi di ba usually may ganun din sa Nakikita po natin Oo. malaki, Meron may pala, hose, yes, tapos may Gagana mask. na yan ng ganyan, Doc? So dito po, binubuksan po ito. Demo nga, Doc Binubuksan po ito. Ayan. Naglalagay po ng gamot sa loob. Tapos, Pag naglagay po ng gamot sa loob, ikakabit na natin po yung mask. ay, Ganun din. Tapos i-press Bubuga na po siya. natin to. ayun, Yung gamot, ang ibubuga Kaya galing. uusok na. At saka, Doc, wala siyang ingay. Kasi Walang minsan yung kids na stress Yeah. sila pag maliit, di ba? Tapos naririnig nila yung sound. Pang, Ito Portable wala. pang po mga siya. kids Opo. talaga, no? Oo, patry ko. Try mo Okay nga, lang. Susi. Tubig lang naman Saglit na lang ganyan. po. Hindi naman totoo. Baka mahimatan mo. Ayan, ganyan. Ayan, uusok. Alalahin mo, Susi. Okay na po. Okay. Oh, okay na sa'yo. Ang saya na. May flavor, may flavor. Eto, Nag-enjoy. Doc, bukod dyan, may iba't ibang paniniwala po tayong mga Pilipino. Ako po may hika nung bata eh. Opo. Ang natatandaan ko sinubukan din namin ng butiki. Inihaw ang butiki. Iniihaw. Parang ginisa ba? Basta, Lagay sa tubig, tapos Inihaw. gagawin mo parang tsaa. totoo bang gamot sa hika, butiki, Doc? Hanggang sa ngayon, wala po pong pag-aaral na nagpapatunay na ang pagkain po ng butiki ay nakakatulong sa paggamot ng asma. Sa totoo lang po, maski ako nung bata ako. Pati ikaw? Oo, nung bata po ako, Pinakain ka butiki? pinainom po ako ng nilagang butiki ng nanay ko. Gumaling ka. Look at Hindi, you now. Na-admit po ako sa ospital. At naging na lang siyang doktor eventually. Para, Yes. Sabi niya, pag-aaralan mo itong mga... Doc, yung mga taong may hika po ba, hindi dapat nag-e-exercise? Kinakailangan Depende. po na magpatingin muna. For example, kung may hika po kayo, magpakonsulta muna kayo sa doktor kung anong klaseng exercise yung kailangan pwede. yung gawin. Pangalawa, yung reliever at maintenance na medication, controller device nyo po, pwede nyo pong gamitin additional inhaler. Okay. Para bago kayo mag-exercise, hindi kayo atakihin. Ano, Pag may hika ka ba nung bata, babalik ba to o wala na bang kagalingan ng hika? Posible po itong bumalik. Pag may hika po tayo, hindi na po ito nawawala sa atin. Kapag bata po kasi, nagde-develop pa po yung baga natin. So, kaya sinasabi nila, kinakalakihan. Pero Na-outgrow. po pwede pong bumalik ito anytime pag may trigger po kayo. Lagayan na Exercise, ha? galing sa Bulkang Taal. So, pag Yung mga Mga abo. ganyan. Yes, Oh. pag Ay, yung pollution po, balahibo ng pusa. pwede din po. Ayun. Pwede din po mag-trigger ng asthma attack po yun. Eh, Pinaka-common po mga... isa-isa. Okay. Opo. Ay, naku, maraming salamat, Dr. Ed Marvin Hilario. Ayan. Salamat po sa mga paliwanag ninyo. salamat, Doc. Kinakapos na tayo sa oras eh. Ayan. Maraming Thank you so salamat. much, Abangan niyo po Doc. UH Clinic sa Thank iba you pang po. mga Thank you aral, po. mga sakit, mga paniniwala na maaari po nating itama. Magbabalik po ang unang hearing.